umaga, nasa Grace ako. Habang ako'y nagsasalita, mayroong isang bata na umiikot-ikot na ngayon, distract talaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. No? Ngayon naman, dito naman, hindi ko na nadidistract naman ako sa mga, kasi hindi na yung dating ako na ginagamit ng Panginoon. Siyempre, hindi na ako na-update. No? Yung pangyayari sa aking buhay, lalo na nagkaroon ako ng sakit. Kaya nag-iba na yung pag-iisip ko. No? Pero tinatry ko sa tulong ng Panginoon at alam ko na tutulungan ako ng Panginoon. Amen. The Dreamer. Ilan na ba dito nananaginip sa inyo? Iba-ibang panaginip. Nanaginip na ba kayo tungkol sa heaven? Ako kasi nanaginip. Ngayon ko lang ito ikinuwento sa inyo. Nanaginip ako, nagkaroon ng service sa langit. No? Tapos namit ko yung maraming tao. Nakikita ko tao. At ang kulay gold. Nakita ko, kulay gold. Tapos, nung ipipresent na ako doon sa isang, kung yung nakaupo na, bigla akong nagising. Nanaginip na ba kayo ng gano'n? Nagising ka. Kulang lang ako sa paligo, kaya diba? Pero kasi kung ikaw ay mananampalataya, kamukha ni Apostol Pablo, di ba siya nanaginip na nasa heaven siya, di ba? Nakita niya yung pangyayari doon, pero sabi niya, hindi ko kayang sabihin kung ano yun. Siguro kung gusto ko nga mapanaginipan muli yun eh. No? Bigla na talaga, pero nawala. Hindi ko na napanaginipan muli. Kasi ang ating teksto ngayon, sa chapter 37, verse 1 to 11, babasahin ko muli sa Tagalog. At si Jacob ay nanatili sa Kanaan at sa lupaing tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sangbahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan, kasama ang kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at ni Silpa, at mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito isinumbong niya sa kanilang ama. Verse 3, mas mahal ni Israel, o si Jacob, si Jose, kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba ang manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose, mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhihan siya ng mga ito at ayaw siyang pag-isama ang mabuti. Verse 5, minsan nanaginip si Jose at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid nang ito'y kinwento niya sa kanila. Sinabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo nasa bukid, sabi niya, at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yung bukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Anong ibig mong sabihin? Sabi, na maghahal ka sa amin, tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Verse 9, nanaginip po ni si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko ang aking panaginip ng araw, ang buwan, at 11 bituin ay yumukod sa harapan ko. Sinabi rin niya sa kanyang ama, at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina at mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip na mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Alam niyo mga kapatid, mayroong disadvantage ng isang paborito. Sino ba dito paborito ng magulang niyo? Father niyo o mother niyo?
Hindi kayo paborito? Ngayon, magiging paborito na kayo. Bakit nasa abroad na kayo eh? No? Nung ako ay nasa Pilipinas pa, nagkaroon ako ng trabaho nung ako ay mga 24. Kasi nung binata ko, wala akong trabaho eh. Kasi sa atin, napakahirap magtrabaho, di ba? Humanap ng trabaho, di ka mukha dito sa Hong Kong. Kaya nung ako ay kabataan, sabi ng nanay ko, kasi 8 kami, 6 na lalaki, 2 babae. Sabi ng nanay ko, ang lalaki ninyo, kahit hindi ako lumaki, ang lalaki ninyo, at ayaw niyo magtrabaho. Kesa na kami, saan ka naman maghahanap ng trabaho, di ba? Napakahirap sa Pilipinas. Buti na lang kung ang father mo ay isang farmer, o di ba, pwede kayo sa bukid. No? Pero kung ikaw ay nakatira sa, kasi nasa city kami, nasa Angeles City, no? Kung ikaw ay nasa syudad, mahirap talaga maghanap ng trabaho. No? Hindi ka mukha dito sa Hong Kong, madali maghanap ng trabaho. So, hindi ako paborito ng nanay ko. Kasi wala akong trabaho. Kayo, paborito na ng mga magulang nyo ngayon kasi may trabaho na kayo. Anak, padala mo naman ako dyan ng di ba? Hindi lang ang nanay nyo at mga tatay nyo, hindi lang sila paborito kayo ng lola ng lolo. Kung may lola pa kayo, lolo. Bigyan mo naman ako ng anak. Bigyan mo naman ako yan ng ano. Di ba? Ganyan din mga kapatid nyo. May mga kapatid din kayo doon. Sasabihin niya, ate, ang size ng paa ko ay 7. Di ba? O kaya padadalang kayo ng ano. Kaya magiging paborito kayo. Ang disadvantage ng paborito, minsan, yung kung ikaw ay, kung marami kayo, kung ikaw ang paborito ng nanay at tatay, nagagalit ka ng mga kapatid mo sa iyo. Diba? Yan na naman ang paborito. Yan ang paborito ng nanay at tatay. Ganyan din ang pangyayari ng mga kapatid. Ganyan po ang nangyari kay Jose. No? Alam nyo kasi si Jose ay paborito ni Jacob o si Israel. Siya ay 17 years old. Sabi dito, ang trabaho niya ay tagapastol. Yan naman ang trabaho ng mga tao noon eh. Wala pa namang stewardess noon eh. Wala doktor, wala engineer. Tagapastol ng tupa. No? O kaya tagapastol ng baka, o kaya camel. Yan ang paborito, yan ang trabaho ng mga tao noon doon sa Middle East. No? Ewan ko lang sa Pilipinas, nung panahon na yon kung meron ng tao sa Pilipinas. No? Kasi matagal na yon. So, nakita rin natin dito, sabi niya, nung siya ay 17 years old, paborito siya ng tatay niya. Kasi, siya yung taga-sumbong. Siya ay taga-sumbong. Reporter siya. No? Sabi dito sa ating binasa, siya taga-sumbong sa kanyang mga kapatid. Naalala ko itong si Mrs. ko kasi, sinabihan niya ako. Alam niyo kasi Mrs. ko, pagka dumarating yan, taga-sumbong sa akin. No? Ang sinusumbong niya, yung mga katrabaho niya, kung ano ginagawa sa kanya. Ngayon, meron daw Chinese, yung kanilang manager, pagka daw pinakikilaman yung trabaho niya, nandun yung mga aliporis niya, lahat ng aliporis niya, yung kasangga niya. No? Kasi yung hindi niya kasangga, terminate. So lahat ng kasangga niya, kasama niya yan sila daw nilulukuban daw siya at kanyang yung kanyang shop at nagtatrabaho yung manager niya, yung siya taga-utos sa mga aliporis niya. So naalala ko itong naging pangyayari ito na itong kay Jose,
ang pangyayaring taga-sumbong siya sa kanyang tatay. Dahil sa ginawa ni Jose, lalo siyang minahal ni Jacob. Pagka pala taga-sumbong ka sa tatay mo, sa nanay mo, mahal na mahal ka. Tama ba yun? Okay. Itong kasi Jacob, mayroon siyang kapatid na si Benjamin. Sila kasi ay mga anak ni Rachel. Si Jacob, kaya niya mahal na mahal si Joseph dahil hindi lang dahil taga-sumbong siya. Alam niyo kung bakit mahal na mahal niya? Anak siya ni Rachel. Kasi si Joseph ay anak ni Rachel. At si Rachel ay first love ni Jacob. No, first love niya. Kasi si Jacob, nung pumunta siya, pinuntahan niya yung bahay ni Rachel kasi pinalaya siya sa bahay nila eh. Kasi nga, gusto siya patayin ni Esau sa pangyayari yun, no? Sabi ng nanay niya sa kanya, pumunta ka sa kapatid ko si Laban, punta mo siya. Maghanap ka ng asawa mo doon. No? Umalis ka dito sa Canaan, pumunta ka doon. Tapos ito naman si Joseph, masunurin, yung pumunta na siya doon. No? So, si Joseph nakilala niya, ay si Jacob pala, si Jacob nakilala niya si Rachel. Siya nakilala niya sa isang at na-inlove siya doon. Kaya mahal na mahal ni Jacob si Joseph dahil siya ay anak ni Rachel. Si Rachel ay first love ni Jacob. No? Hindi lang yon dahil si Jacob ay anak niya sa kanyang katandaan. Pagka pala ikaw ay may edad na, no, niyo si Dolby, mahal niya si Bandor, di ba? Kasi pagka pala may edad ka na, mas mahal na mahal mo yung mga anak mo. No? Kung sino yung magiging last na anak mo. Kahit sa pamilya natin, lalo na kapag malaki ang pamilya, nagkakaroon ng inggitan, no? Lalo na bakit meron siyang bagong sapatos ako wala. No, meron nagkakaroon ng inggitan niya, no? Kinakawawa madalas ang paborito ng tatay at nanay. Gaya na kamukha ng paborito mo, ate mo, ang ate mo nagkakaroon din siya ng problema sa kanyang mga kapatid. Minsan naman, nagiging paborito ka dahil kamukha ka ng nanay mo o tatay mo, diba? Paborito ko yan kasi kamukha ko, diba? Paborito ko yan dahil napapakinabangan ko ang kapatid mo niyan, hindi kamukha ng isang mong kapatid, wala akong pakinabang sa kanya, no? Yan ang nangyayari. Sa pangyayari kay Joseph, ang ginawa ng tatay niya, dahil paborito siya, ginawa pa siya ng first class na damit. No? Ang damit. Kasi magaling si Joseph kasi sa bahay siya. Kahit sa kanila magkakapatid, nangyari din yon. Nung si Esau at saka si Jacob, mas paborito ni Isaac, si Jacob, si Esau dahil napapakinabangan niya sa kanyang pagkain. Marunong kasi mangaso si Esau, no? At si Jacob naman, paborito ni Rebecca dahil napapakinabangan niya sa bahay. Alam niyo kasi sa bahay, kapag wala kang anak na babae, minsan ginagawa mong babae yung anak mo. Yung mga lalaki, no? Ako kasi nung ako ay kabataan ko, eskwela lang at sa bahay lang ako. Hindi ako nakikipagbarkada, no? Sa bahay, magkagalinis ako ng nanay ko, no? Pagka araw ng kapag magpipiesta, halimbawa sa Angeles magpipiesta, kukontrata na ako ng nanay ko niya, may kontrata na ako. O sige Jera, ikaw bibigyan kita ng pera, hindi ako maglinis sa bahay. Yun na sa akin ng nanay ko. Ako naman, dahil marami akong kaibigan sa church, dadalhin ko yun sa bahay. Oo. Kasi kahit na minsan nga may sira sa bahay, may sira yung TV namin,
Dadalhin ko yung kasama ko sa church na marunong gumawa ng TV. Dadalhin ko sa bahay. No? Ganyan ako. Kaya paborito din ako sa bahay. Kasi pagka ang isang anak mo, halimbawa kung ito ay babae o lalaki, napapakinabangan mo, mahal na mahal mo. No? Mahal ng mga magulang. So ako ang pangyayaring yon, pag ako kasi naglilinis sa bahay, ayoko yung mayroong kasi akin lang yung bahay namin. Pag naglilinis ako sa itaas, no, walang makapanik na kahit isang kapatid ko. Oo, sasara ko lahat tapos pag tapos na ako maglinis, meron akong basahan, nahagisan ko ng basahan niya. No? Ganyan ako kung maglinis sa bahay. Kaya sabi ng nanay ko, ang katapat ko raw dalawang babae. No? Sabi niya sa mga amigay niya, no? Hindi ko naman alam yun. Basta, ang sabi kasi ng kapatid ko, kapag ikaw ay naglilinis, usahin mo na. Sabi sa akin ng pangalawang panganay sa akin. Kasi nagwawalis ako. Pagbutihin mo na kung ikaw ay nagwawalis, pagbutihin mo na kung ano man, di ba? Pagka nagwawalis ka, pagbutihin mo na. Nagwalis ka natin eh. Di ba? Nagwalis ka natin, kaya pagbutihin mo na. So, nagiging paborito ka ng mga magulang mo. Ito pangyayari nito, no? Ang nangyari sa kanya, kung tapos na tayo sa favoritism, pumunta tayo sa dream, no? Pangyayari nito. Isang araw, itong si Joseph ay nanaginip. Hindi dahil si Joseph ay kulang sa libo, talagang nanaginip siya. Ano sabi? Hindi ba kasabi ng mga matatanda? Nanaginip ako, kulang ka na sa paligo. Diba? Hindi ka lang siguro nalilito, kaya palagi kong nanaginip. No? Ito yung nanaginip sa verse 5, nanaginip dito si Joseph. Ito pa, nagpagalit sa kanyang mga kapatid. Isang araw, one day, nagkwento si Joseph sa kanyang mga kapatid tungkol sa kanyang panaginip. Sabi niya, siguro katsokaran niya yung mga kaibigan niya, kahit yung mga kaibigan niya, hindi siya katsokaran, no? Ganyan siguro yung pangyayari. Alam niyo na naginip ako, sabi niya sa mga kapatid niya. Pumunta ako sa bukid. Sino ba dito sa mga laki ng magsasaka, farmer? Okay. Di ba pagka nag-harvest kayo, anong ina-harvest nyo? Alay. Wala kasing trigo, di ba? Nakakita na ba kayo ng trigo? Ang trigo ay ginagawa tinapay, di ba? At saka ang trigo ay mas malaki sa palay. No? Kasi nung nasa Saudi ako, yung katabi ng bahay namin, may mga talim siyang trigo. Kaya nalaman ko yung trigo eh. Tapos kapag kayo na-harvest nila, nakikita mo mas malaki sa palay. No? Hindi wet ah. Sweat ba yan? Wet. Yan. No? Hindi sweat. Okay. Itong pangyayari ito, sila ay nasa bukid. Hindi para yung kanilang na-harvest trigo. At sila ay nasa bukid. Alam niyo naman, ang trabaho nila, kundi farmer, ay tagapastol. So, habang siya nananaginip, ilan ba sila? 12, di ba? Yung 11 bigkis na trigo, no, ay nagbaw sa trigo. Kasi di ba tumawid yung sa kanyang trigo eh. Tumawid ng ganyan. Tapos nagbaw yung 11 trigo, no, na bigkis, no. Nakikita niyo yung kwento? Tapos nagbaw siya ganyan. Tapos itong kanyang mga kapatid ay may common sense naman.
Ano ang ibig mo sabihin? Sabi nila, no? Nagalit siya sa kanya. May common sense sila eh. Ba't na-sense nila kagad, no? Na magbabaw sila sa kanya. So sabi niya, na may yung aming big kiss, tapos biglang yumuko yung mga big kiss sa aking big kiss. Na-sense nila kagad. Anong ibig mo sabihin? Sabi niya, no? Kami ay magbabaw sa iyo. Magalit sila lalo kayo sa iyo. Yun ang unang panaginip ko. Tapos, nanaginip ulit siya, nanaginip na naman. No? Nanaginip na naman. Ikalawa. Narito, sabi niya, ako'y nanaginip ng isa pang panaginip. Narito ang araw, ang buwan, at 11 bituin. Yumukod sa akin. Ano kaya nagbaw yung araw? No? Ano kaya magbaw na ganyan? Yung araw tsaka yung between, no? Hindi ko na nga alam kung paano nagbaw. Kasi nung isang araw, tinitignan ko yung kailan lang, no? Kailan lang full moon, di ba? Friday night. Oo. Friday. Sabi ko, gano'n naman ang buwan. Nasitas ako eh, kasi tanaw namin na talaga pagka makikita mo yung paglubog ng araw, tsaka yung pagka full moon, makikita mo sa amin eh. Makikita mo talaga pagka yung araw ay lulubog na siya, palubog na siya. Makikita mo talaga yung sunset. Pagka yung full moon naman, makikita mo talaga yung buwan malaki. No? Tinitignan ko ganyan ang ganda ng ano. Ngayon, iniisip ko rin kung paano yung buko yun kay Joseph. No? Ano kaya yung tuloy niya? Problema na nila yun. No? Basta ang akin, kinakwento ko lang yung nangyayari. Nabasa ko lang eh. No? Hindi ko na problema yun. Kung paano? Baka magkasakit pa ako eh. No? So, yumuko yung araw, yung buwan, at ang 11 bituin. Lalo na yung bituin, napakalaki nun. No? Yumuko kay Joseph yun. Alam ibig sabihin nun? Sinabi na naman niya sa kanyang tatay, damay na ang tatay niya dito, damay-damay na talaga ito. No? Wala na, hindi na mga kapatid niya, damay na, pati yung kanyang tatay. Sinabi niya sa kanyang tatay. Tapos, nagalit ang tatay niya sa kanya. Pero, iniisip-isip ni Jacob, siguro may dahil ang Diyos sa kanya. Pero hindi niya sinabi sa kanyang mga anak. Kasi isip na lang niya yun. Tapos isang araw, inutusan siya ng kanyang ama upang tignan ng kanyang mga kapatid kung kumusta na sila. Kumusta na ang kawan. Alam niyo kasi, itong si Jose ay kasama ng mga kapatid niya. So alam niya yung daan kung saan pumupunta yung kanyang mga kapatid. Pero nung araw na yun, hindi niya makita na ligaw siya. Sabi siguro ng mga kapatid, ligaw natin yan. Punta tayo sa isang lugar na hindi niya alam, iligaw natin. No? So kaya kahit na siya ay inutusan ng kanyang father, hindi makita yung kanyang mga kapatid. Kaya pumunta itong mga kapatid ko na to, hindi niya makita. Tapos sa kanyang paglalakad, may nasa lubong siyang isang mama. Napansin siya ng mama na kanina pa ikot ng ikot itong bata nito, wala namang pupuntahan itong bata, palaging ikot ng ikot. So, sabi ng mama, sino ba hinahanap mo? Anong tawag doon? Kabsat! Tawag yung kabsat ba? Alam mo yung kabsat? Kapatid. Kapatid. Kaya kapag tinawag na kayo ng kabsat, huwag kayo magagalit. Ang ibig sabihin ng kapatid. No? Kabsat, sabi na. Sino bang hinahanap mo? Ang aking pong mga kapatid. Sabi niya. Hindi ko po sila makita. Siguro kilala na ni kabsat din itong si Joseph. Kaya sabi ko, sinabi niya. Yung bang hinahanap mo, yung mga kapatid mo, siguro kilala niya. Opo. Pumunta sila sa
Nakita ko kanina, paalis sila, pumunta sila sa Dotan. Alam niyo ito kasi Dotan, ito yung lugar sa Israel, sa Canaan na kung saan nagpapastol itong mga itong mga shepherd, no? Doon sila pumunta sa Dotan. Pag pumunta ka doon, masusumpungan mo sila. At siya pumunta din doon, at nakita nga siya papalapit na. Nandito na ang mapanaginipin. Nandito na ang ating kapatid. Ang paborito ng tatay. No? Kanina tayo, nagtago na tayo sa kanya, nag-identic na tayo. Nakita pa tayo. Tapos, habang siya paparating, sabi nila, nandito kapatid natin, patayin natin siya. Patayin natin. Pero alam niyo mga kapatid, labing isa yung kapatid niya yun, pangalabing dalawa siya. Yung panganay, si Robert, sabi ni Robert, huwag yung kapatid natin yan. Huwag yung natin yung patayin, huwag natin saktan. Alam niyo kasi, may pangyayari sa Biblia na pinatay niya ang kapatid niya. No? Si Cain, diba? Si Cain pinatay niya ang kapatid niya dahil sa ingit niya. Sabi sa Santiago 3:16, sapagat kung saan mayroong paninibugo at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. So, pagka ikaw nagsiselo, so nagkakaroon ng kampi-kampi, yan ay minsan nagiging daan upang gawin mo ng masama ang kapatid mo. Diba? Madalas tayo makapanood ng ganyan, diba? Kahit kapatid mo at papatayin mo. So mga kapatid, ang pangyayari yon, ang ginawa nila kay Jose, hindi naman siya pinatay. Siya ay inuhulog sa balon. Mabuti na lang yung balon, walang tubig. Ano kasi yung balon? Kasi sa probinsya namin, meron kaming balon dun sa Mexico. Hindi sa Mexico, Mexico yung Panganga. Kasi ang nanay ko taga Mexico, ang father ko taga nila. So, ewan ko kung paano sila nagkatagpo. Hindi na kanya ito sa akin. Ang province namin, pag pupunta kami doon, titignan ko yung, meron silang, kasi ang tawag sa Kapampangan sa balon ay talaga. Talaga. Yan siyang, yung lolo ko, meron siyang talaga doon. At yun ay meron tubig yun. Itong balon dito sa binanggit dito sa Israel, sa Canaan. Ito ay walang tubig kasi mainit doon. Siguro na wala ng tubig yun. So, buti walang ahas doon. No? Kasi minsan may mga ahas doon, diba, nahuhulog. So, doon siya hinulog, hindi siya pinatay. Ito yung resulta ng pagiging paborito mo. Paborito ka, no? Yung resulta. No? Dahil sa laki na kanilang paninibugo at galit kay Joseph, narito ang hatol sa kanya. No? So, ang hatol kay Joseph ay patayin. Diba? Gusto ng mga kapatid nila patayin. Maliban kay Robert, si Robert, ang panganay, ayaw niyang patayin siya. Kapatid natin, kawawa naman siya. Kung napanood niyo itong movie na ito, mangiyak-ngiyak pa nga si Joseph nang hinulog siya sa balon no? Natutulog na nga sila magkakapatid. Sumisigaw pa nga siya, galit na galit siya, tapos umiiyak siya, no? Kaya siguro, naawa din sila sa kanya. Kaya yun ang hatol sa kanya, sa pagiging paborito siya. Siya ay hinulog dun sa balon. Tapos sabihin natin sa tatay natin na siya ay nilaban ng mababangis na ayon.
Ito ang sasabihin natin sa kanya. So, pag sa mangyayaring yon, sila ay umuwi na. Nung pauwi na sila, pero bago sila umuwi, may nasa lubong silang mga Ismailita. May nasa lubong silang Ismailita. Tapos, itong mga Ismailita ito, papunta sila sa Egypt, no? Egypt. Ang Ismailita ito ay mga anak din ni, lahi din ito ni Abraham, no? Ang father nila ay si Ismael, no? Si Ismael ay anak ni Sarah, ni Agar, na Katulong. alipin ni Sarah. alipin ni Sarah, si Agar, no? Okay? So, si Ismaili, ang mga Ismailita nito ay papunta sila, kasi marami sila eh, papunta sila sa Egypt. Alam nyo kasi ang Egypt noong panahon na yon ay yun ang unang nag-progress yata ng, kasi maraming makikita doon, naging progreso yung country na yon. Kaya lahat ng tao pumupunta doon, no? Pumupunta, no? So, ibinenta nila ngayon kasi sabi ng mga magkakapatid, kunin natin muli yung ating kapatid doon sa balon. At ibenta na lang natin ito sa mga Ismailita, no? Ibenta natin si Joseph. Tapos inihaw si Joseph doon sa balon at ibinenta sa mga Ismailita, no? At pagkatapos noon, umuwi na sila. Pagdating doon sa bahay nila, nahanap ni Jacob si Joseph. Sabi nila, Dad! Diba? Di ba sa panahon natin, Dad ang tawag? No? Pareho din yun eh. Pareho kasi kung ano yung tawag kasi sa sa mga magulang. Wala na, nalimutan ko na. Baba. Baba. Dad, sabi na, wala na yung anak mo, paborito mo. Nilapa siya ng mabubunis na hayop. Tignan niyo itong ginawa rin yung damit na ito na paborito niya. Itong ginawa niyo ito sa kanya. Punong-puno ng dugo, no? Ng hayop. Nilapa siya. Tapos, hindi nila expect yung mangyayari sa father nila. Talagang talagang naglupasay ang father nila. Talagang paborito niya itong si Joseph eh, no? Naglupasay siya, no? At nagsabog siya ng alamok sa kanyang ulo. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga ano nun eh, ng panahon na yan eh, no? Nagsabog siya ng ganyan. Ng alabok, no? Ng abo sa kanyang ulo. Tandaan niyo yun na kanyang talagang pagdalamahali. Awang-awa sila sa father nila. Kasi alam ni Jacob, patay na si Joseph. Pero itong mga kapatid niya, tumatawa po siguro sila, hindi naman patay yun eh. Binenta lang namin eh. Siguro sabi nila, no? Sa kanilang aming isip. So, nawala na yung paborito. No? Tapos nawala rin. Ano na nangyari kay Joseph? Nasaan na siya ngayon? So mga kapatid, hanggang anong oras ba tayo dito? Baka mamaya hindi na tayo makapag-practice. Nasaan yung leader natin sa practice? Sa Pilipinas. Umalis siya? Si Pastor. Hanggang anong oras tayo dito? 3. Naku, gusto ko pa sana Alas 3. magkwento sa inyo mga kapatid, pero You have 5 minutes. hanggang alas 3 tayo dito. 3:30 lang. Hanggang 3:30. Hanggang 3:30 tayo. Sa kalahati.
Kwento ba ako? So, nangyari. Ano nangyari kay Joseph? Ano na nangyari? No? Ang alam ni Jacob, patay na si Joseph eh. Pero ano nangyari? Nangyari. Dinala siya ng mga Ismaelita sa Egypt. Ang alam ni Jacob, patay na kay Maria. So, pagdating niya sa Egypt, no? Kasi ngawa na siya ngawa, iyak talaga siya iyak. No? Habang pinapanood ito, natatawa ako sa kanya, para siyang bata ng ngawa. No? Oo, kasi pinapanood ko rin ito eh, yung life of Joseph. Yung siya dinala ng mga Ismaelita sa Egypt. Pagdating doon sa Egypt, ibinenta si Jacob. At Si Joseph. nabili naman siya ng kapitan. Ang kapitan ng Si Potiphar. sa palasyo ni Kapitan ni Pero, nabili siya ni Potiphar. Binili si Joseph ng halagang, hindi ko alam, walang nangyayari. Hindi ko alam kung magkano. Binili siya. At ginawang katiwala ni Potiphar sa kanyang bahay. At dahil doon, pinatnubayan siya ng Panginoon. Pati si Potiphar, nakaambus na sa pagpapala niya. No? Nakita ni Potiphar kung gaano siya pinagpala ng Diyos nung mula kinuha niya bibili niya si Joseph. Kaya kayo mga kapatid, nagiging pagpapala din kayo, di ba? O kayo ay nagiging kapag ang isang Kristiyano ay nasama sa mga hindi Kristiyano, damay-damay yan, no? Nagiging pagpapala yan. At ang blessing ng Panginoon ay nandiyan sa taong yan kasi nandiyan kayo. O hindi, dahil nga kayo kasi nagkagulo. Nagkagulo yung pamilya niya. Dahil pumunta kayo. Hindi yun. Ha? Kasi kung sana mangyari yun, mga kapatid. Kundi naging pagpapala kayo dahil naging maganda yung pamilya niyo dahil nandun kayo dinala kayo ng Panginoon doon. Dapat yun ang mangyari. Huwag baliktad, ha? No? Okay. So, si Joseph ay napunta kay kay Potiphar, at dahil doon, pinagpala siya ng Diyos. No? Dahil doon. At nakita ni Potiphar yung pagpapala ng Panginoon. Pinagpala si Potiphar. At sabi ni Potiphar, ang lahat ng aking ikaw mamamahala, lahat ng aking maliban lang sa aking kinakain, kasi si Potiphar siguro, vegetarian siya. No? Oh, lahat maliban sa aking kinakain at sa aking asawa. Napagawin na siguro ng asawa ni Potiphar, no? Hindi ko alam, lagyan natin ng pangalan. Hindi ko alam kung ano pangalan niya. Asawa ni Potiphar. So, nandun na ngayon si Joseph. Nasaan na si Joseph? Nasa Egypt na siya. No? Sa bahay ni Potiphar. Pero, ang alam ng father niya, dead na siya. No? Pero yung mga kapatid niya, alam niya buhay siya. Diba? So, ang Panginoon, kahit siya ay pinatnubay, kahit na siya pinagbili, pinatnubayan pa rin ng Panginoon. Dahil mayroong layunin ng Diyos sa kanya. Diba? Kaya nga nanaginip siya. Diba? Kasi may layunin ng Diyos sa kanya. No? So, ano nangyari? Isang araw, siya ay nagsusunod. Kung ano yung kailangan sa bahay. Siyempre, siya ang taga-pamahala doon eh. Tapos ito namang si Potiphar, yung asawa ni Potiphar, no? Kasi maganda lalaki si Joseph eh, halos kamba ako eh. Kaya talaga, maganda lalaki siya, no? Maganda, makisig, maskulado, no? Maganda talaga siya lalaki. Kaya nabighanin si Potiphar sa kanya, no? Kaya pag tinawag ko Potiphar, mahilig sa pera eh. Nakita niya na maganda na lalaki si Joseph. Kaya sabi niya,
Joseph, ikaw sipingin mo ako. Ako hindi pwede. Never. Kasi alam mo yun, alam mo naman Islam. Never. Never, di ba? Never. Hindi pwede. Hindi ka pwede. Sipingin. Kasi, alam mo, ginagalang ko ang asawa mo. No? Katunayan, siya ang nagbagay sa atin sa katayuan ko ngayon. At sabi niya, lahat ng magagalaw ko, wag lang isaw. No? At saka yung kanyang kinakain, si BJ Sales, siguro siya. Ang lang ito, hindi pwede. At saka may takot ako sa Diyos, hindi pwede yan. No? Tapos, alam mo naman si Palmera, masyado siyang excited kay Joseph. Palagi na lang siyang pinutokso. Pero hindi niya ginawa yun. Isang araw, nag-iisa si Joseph, no? Tinukso na naman siya. No? At ang pangyayari yun ay hindi siya nagtagumpay. No? Hindi siya nagtagumpay kay Joseph. Nung sila lang dalawa, sabi niya, sipingin mo kasi pwede. Ang ginawa ni Joseph, tumakbo siya. Kaya mga kapatid, lalo na kayong mga lalaki, kung dumating man itong pangyayari ito sa mundo, dapat tumakbo tayo. Tumakbo tayo, hindi yung tumakbo pabaliktad, ha? Talagang diretso itakbo, no? Diretso tayo tatakbo talaga, no? Pero ang pangyayari kasi nito mga kapatid, marami sa mga Kristiyano ang natutokso sa mga bagay nito. Pero alam niyo si Joseph, hindi siya kailanman natutokso. Hindi siya ay nagtiwala lagi sa Diyos. Hindi siya natokso. So, anong ginawa ni Potipera? Ginawa niya, asawa ni Diyos ni Potiphar, Sisigaw. pagtakbo niya, no? Nahabot niya yung balabal ni Joseph, no? At bigla siyang sumigaw, alam niyo naman pangyayari, no? Itong hindi niya sumigaw ng gana, no? Bigla siyang sumigaw, sabi niya, rape! No? Sabi niya, rape! No? Gusto akong pagsamantalaan nitong Hebreo ito, no? Narinig ng mga kasambahay niya. Sabi niya, ano ba nangyari sa iyo, madam? Gusto akong i-rape nung lalaking yung Hebreo. Tingnan yung ginawa niya sa akin. Dala-dala niya yung tuwalya, no? Yung kanyang balabal si Joseph. Tingnan mo, dahil sa bilis ng takbo niya, naiwan niya ito. No? Nung nagsisigaw na ako. Hindi lang pala manunokso si Potipera, kundi sinungaling pa. No? Number 1 pa sinungaling. No? So, ganyan ang nangyari. At dahil doon, si Potiphar, nung dumating siya, sabi niya, inalam niya, bakit ano nangyari? Yung dinala mo dito, gusto ko pagsamantalahan. Kaya, nandito, ang katunayan, at itong balaban niya, nung nagsisigaw na ako, naiwan niya ito. So, yun si Potiphar, pangit din sa kanya, hindi mo na siya nagganon ng Investigan. ano talaga nangyari? Hindi siya nagtanong. Pinakulong niya agad si Joseph. No? Kung titignan ninyo kung babasahin ninyo, hindi siya nag-observe muna. No? Pinakulong niya agad si Joseph. So, nasan ngayon si Joseph? Si Joseph ay nasa bilangguan na. No? Kasama ng mga pinabilangguan ni Pero yung kanyang mga kawal din, yung kanyang mga kagawad, yung mga hindi niya type, no? Pinabilang niya. So, sabi ni Joseph, ano ba naman to? Pagkatapos nila akong nakawin doon sa lugar ko, ngayon, binenta nila ako ngayon, nandito na naman ako sa kulungan. Hindi ko naman kasalanan.
pero kinulong ako. Ang ginawa niya, ang Panginoon ay sumakay niya na naman. No? Nakita natin ang pagpapala ng Panginoon sa kanya. Hanggang siya ay, hanggang nandun siya sa lugar na yun, hanggang nakasama niya yung dalawang pinabilanggo ng hero. Isang tagabigay ng ubas, ang kalas ng ubas, at yung isa ay taga-gawa ng tinapay. Ang nakasama niya rin sila doon. Pagkatapos, nanaginip na naman itong dalawa, no? Alam niyo naman, itong kwento natin ito, puro ka nanaginip eh. Nanaginip itong dalawa na merong isang puno ng ubas at ito ay nagkasanga ng tatlong sanga at bigla na lamang nagmulaklak at nagbunga ito at ang mga bunga nito ay pinisa ng mama na pinakulong at ginawang alak at binigay uli kay Pero, no? At yung isa naman, nagkaroon ng tatlong bakod na nasa taas ng kanyang ulo, naginip naman yung kanyang kasama, at yung kanyang bakod ng tinapay na yon ay may sari-saring mga pagkain, no? At may dumating ng mga ibon, di ko alam kung anong ibon yun, kung nagpipit o ano. Kasi may dumating ibon at tinuka yung kanyang ulo. Tinuka yung pagkain dun sa kanyang ulo. At itong dalawang mama na ito, hindi rin sila mapakaling kasi naging kasama ni Jose dun sa lugar na yun. Hindi rin sila mapakaling kung ano yung panaginip na yun. Kaya isang araw, nagbinisita sila ni Jose. Ang sabi niya, ano ba nangyayari sa inyo? Bakit ang lungkot-lungkot nyo? Nanaginip kami kasi. Hindi may paliwanag ito panaginip namin. Ano ba yung panaginip nyo? Eh kasi ito, yun, kinuwento nga na may tatlo, yung isa tatlo rin ba ako nang tinapay, yung isa tatlong isang puno na may isang tatlong sanga, no? At nanaginip na naman ako, sabi niya, hindi namin may paliwanag. Kasi si Joseph, nasense kagad niya na marunong kasi siya sa mga Interpretation. marunong kasi sa mga panaginip eh. May mga pinagkakaluban ng Diyos ng talino o gift tungkol para ipaliwanag yun. So, taliwas ito sa aking napanood. Sa aking napanood, iba yung kwento nila. Kaya hindi ko, napanood ko lang yun pero hindi ko kinuha yun. No? Ang kinuha ko yun sa Biblia. No? Kaya kung kayo nanonood mga kapatid ng kwento, yung kasing iba, kinukwento lang para mapaganda yung movie. No? Yung iba, talagang kinukwento, talaga nila kamukha ng Jesus film, yung movie na Jesus film. No? Kasi verse by verse, kinukwento yun. Ganyan din ang pangyayari nito. No? Sabi niya sa Biblia, naging kaibigan ni Joseph itong dalawa. No? Kaya, nung kinuwento nila yung kanilang pangyayaring yun, sabi ng mga ubas, nung nagbibigay ng katas ng ubas, naginip ako ng ganito, may isang puno ng ubas, tapos may tatlo siyang sanga, bigla na lang namulaklak yung ubas. At namunga, at yung bunga niya, pinisa ko sa saro, at binigay ko muli kay Pero. So, ang pangyayari nila ay ganun mga kapatid. So, sinabi nila yung kay Diyos. So, si Joseph sabi niya, ganito ang ibig sabihin nun. Sa 3 araw, ikaw ay ibabalik kay Pero. At ang dating ginagawa mo doon ay gagawin mo rin. Magbibigay ka ng tas na ubas sa kanya para inumin niya. At yung 3 namang bakol na tinapay, no? Sabi niya doon sa kanyang naging kaibigan din doon, sa 3 araw, sabi nung mama na nananaginip, ano, ibabalik din ako sa palasyo? Hindi ka ibabalik doon. Ano gagawin sa akin?
ikaw ay bibitahin. Sa napanood ko, hindi ganyan ang kwento. Pero dun sa kwento, dun sa aking binasa sa Biblia, ganyan ang pagkasabi niya. Ikaw ay bibitahin. No? Kasi hindi maganda yun, di ba? Bigla na lang yung isa, babalik dun sa kanyang trabaho, tapos yung isa, bibitahin. So, ganyan na nangyari. Pero yung unang kinuwento niya, yung nagano'ng katas ng ubas. Pero sana, pag bumalik mo kay Pero, ay banggitin mo naman ang aking pangalan sa kanya. Alam niyo mga kapatid, yung pangyayaring yon, yung napaligid ni Joseph, ang susunod na pangyayari ay yung panaginip ng hari. Hindi kaagad yun nangyari, no? After 2 years, doon pa lang nangyari yung panaginip ng hari. No? Kasi sa movie natin pinapanood, nangyari kaagad, di ba? Pagkatapos ng pinakita na nanaginip na ang hari. Kung nagpadawasak sa Biblia, yung pangyayari yon, after 2 years, doon pa mang nangyari yung pangyayari yon na inalis ng Panginoon si Joseph doon sa lugar na yon. So, inalis siya doon sa pagiging jail warden niya. Kasi nanaginip si Pero at napanaginipan niya yung 7 yung 7 baka at saka yung 7 naman yon. At ang pangyayaring yon ay to make the story short, yung pangyayaring yon ay naging daan upang si Joseph ay gawing gobernador ng Egypt. Kasi napakahaba ng mga kapatid. Kung babasahin si Genesis, napakahaba ng pangyayaring yon. At nung nakita natin doon na siya ay ginawang gobernador. At dahil siya naging gobernador doon, dahil pinaliwanag niya yung dream ni Pero, ginawa siyang gobernador at siya namahala doon sa Egypt. Tapos yung kanyang mga kapatid ay pumunta sa Egypt upang bumili ng tinapay. O wait, no? Pumunta sila doon. Doon sila. Sabi ni Jacob, pumunta kayo sa Egypt kasi nabalita ko may pagkain doon. Ito, magdala kayo ng maraming pera. Bumili kayo doon. Pumunta nga sila doon. At pagkadating nila doon, nakita nila si Joseph. Pero hindi nila nakilala. Kasi si Joseph, ibang-iba na ang mukha niya. Talagang magandang lalaki na talaga siya. At saka iba yung gupit niya. Siguro meron pa siyang pabili dito. No? Iba na talaga siya. Iba na ang mukha niya. No? Kaya nung nakita nilang ganyan, pero si Joseph, kilala niya kagad, mga kapatid. Ako, nandito na yung mga kapatid ko. Sige, babang na ako tuturo ko kayo. Ha? Siguro, sinasabi niya siguro yun, di ba? Nakita niya ganyan yung mga kapatid niya. Pero, nakita natin mga kapatid, hindi ginawa yun ni Diyos. Kundi, tinulungan niya ang kanyang mga kapatid. At doon na nangyari yung kanyang panaginip. Doon na. No? Na ang kanyang mga kapatid, yung kanyang bigkis, no? Yung binigkis ng mga table ng mga kapatid niya, ay umuwi sa kanya. Doon na sila hanap yung umuko eh. Nung magkikita niya, talagang hindi nila kilala si Joseph. No? Doon na nga yung kwento eh. No? Nakita natin, nakilala, hindi nila nakilala si Joseph. Pero si Joseph, kilala niya yung mga kapatid niya. No? Doon, nakita ni Joseph yung panaginip niya. Doon, humukuha kayo mga kapatid. Pati nga, dumating na rin nung pinakuha niya yung mga father niya. Sabay-sabay sila, humukuha talaga sila. Yun pala yung katuparan ng kanyang panaginip. No? Na ang kanyang mga kapatid at ang kanyang parents ay yung sa kanya. So
Ano ang lesson natin na makukuha dito sa kwento na ito? Nakakahaba ng kwento. Ano makukuha natin sa lesson? Unang-una, nagtiwala si Joseph. Kahit inisnab ni Joseph ang kahit na una, ang pangyayari kay Joseph ay siya ay binenta kahit wala siyang kasalanan. Tapos, nangyari sa kanya sa Egypt, pinabilanggo siya. Pero siya ay nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa Panginoon. Ang pinaka-importante doon, siya ay nagtiwala sa Diyos. At pangalawa, siya ay naging humble. No? Sabi ng Panginoon, di ba, dapat maging humble tayo. Diba? Hindi humble ka, humble. Yun ang nakita ko sa pangyayari kay Joseph. Kahit na ginawan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, hindi siya gumanti. No? Hindi siya gumanti. Kundi naging humble pa rin siya. No? At tumulong siya sa kanyang mga kapatid. No? Yung pangyayari yun, meron para siyang layunin ng Diyos. Na isang araw, lahat sila ay pupunta sa Egypt. Kaya nung pumasok sila sa Egypt, 70 lang silang tao. Noong lumabas sila, hindi ko lang kung ina sila. No, nalimutan ko na eh. Kasi yung mind ko, malilimutin na. No? So marami sila. No? So may isang makikita natin, kailangan magtiwala tayo sa Panginoon kahit anong maging sa buhay. At maging humble tayo. At pangatlo, learn to forgive. Kailangan mga kapatid, kahit kayo ay ginawa na ng masama, ng mga kapatid nyo, o mga kaibigan nyo, kilala nyo, kailangan magpatawad tayo. At kalimutan na natin ang mga bagay na yun. Sabi dito, and He will reward you. Nireward ka ng Panginoon. Actually, yung binigay ng Panginoon sa kanya, napakalaking reward na yun na yung gobernador siya ng Egypt. Bigla na lang yun eh. No? Bigla na lang yun. Hindi niya expect sa kanyang buhay. Pero dahil may layunin ng Panginoon sa kanya, kaya yun ay nangyari sa kanyang buhay. Sabi nga dito, His master said to him, well done, good and faithful slave. You were faithful with few things, I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Ito yung assignment ninyo kung saan makikita kayo. No? Assignment ninyo yan, mga kapatid. Sabi dito, His master said unto him, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Amen. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng proof. Makikita yun sa Matthew, makikita niyo yun. Sa Matthew niyo tignan. Okay? Okay, tayo po manalangin, dakilang Diyos sa